ng Novembless. Okay? So, sigaw natin sabay-sabay ang ating total recovery word in a count of 3. 1, 2, 3! Extraordinary blessings! Amen. So, no more mess, no more stress, but be blessed. Amen? Sabi nga dito sa... Yes, amen. Sabi nga sa 1 Peter 2:24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. Sa Tagalog naman, sa 1 Pedro 2:24, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Diba? Amen? So, tanongin mo yung katabi mo, ano ba ang dulang biyayang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin? Okay. Sa pamamagitan ng Kanyang sugat, pinagaling niya tayo. This is the ultimate grace at matinding pagpapalang na ibigay ni Lord sa atin. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, matuto tayo magpasalamat kahit sa maliliit na biyayang pinagkaloob niya sa atin. We should give thanks because we have our unexpected, grateful, and extraordinary blessings na natatanggap natin sa ating buhay. We should also do our part as Christians. We should always pray. Masaya ka man o malungkot, we should always pray. Siyempre, iba nararamdaman natin, mabigat yung kalooban natin, sasabihin natin, hindi mo na tayo mag-pray, hindi mo na ako mag-church, kasi mabigat yung kalooban ko, mali yun. Dapat mentras na may mabigat sa loob natin, mas matuto tayo mag-pray at tumawag sa Kanya. You should go to church, magsimba ka. Dito, you will find peace, you will find comfort and love to our Lord Jesus Christ. Alam niyo, hindi naman ako perfect. I'm not a perfect person, hindi ako perfect mother. Meron din ako mga flaws. Pero syempre sabi niya, si God is our creator. Bigay natin sa Kanya lahat ng ating kahinaan. Hayaan natin siya, bigay natin sa Kanya dahil siya ang ating Diyos na mapagpatawad eh. Let us ask for our forgiveness, sinadya man natin to o hindi. Let's repent, for God is good and He is God of forgiveness. So I'm telling you, kapag ginawa mo yan, everything follows. Kasi God will do the rest. Amen?
pinapanood kayo po ay dakila. Kayo ang Diyos ng ibig, Diyos na maunawain, Diyos na lubos magpapahal, na kahit kami hindi karapagdaman, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan, Panginoon, ng karapatan, binibigyan pagkakataon, para maramdaman po namin yung pagmamahal mo, maramdaman ka namin, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos di nagbabago. Kaya Panginoon, sa mga pagkakataon ko, kami handa sa iyo, ang lahat ng oras nito, Panginoon, aming mga pag-awit, aming pagpalakpak, pagsayaw, pag-amen, pagtugod, Panginoon. And at ang aming puso't isipan ay po namin handa sa iyo. Tuloy, Panginoon, mag-usap kayo sa pamamagitan ng gawain ito, Panginoon. Tuloy, Panginoon, ikaw ang buhay namin, ikaw ang lakas namin, ikaw ang tapat namin, Panginoon. Kaya, dahil ito kami Panginoon muli, bibigyan ng panahon para sa iyo, dahil mahal ka po namin, Panginoon. Kaya sa Panginoon, ang lahat na magulupag sa Panginoon Jesus. Amen! Yan, glory to God. Sipo, hindi ako ngayon katabi mo, habang kayo puno. Praise God. Amen. Ayan, glory to God. Panahon po natin ngayon, mainit, biglang naambon, ulan, kaya ingat po tayo. And salamat sa Panginoon. Kahapon po ay tayo po ay nagkaroon ng mga ilang opportunity. Nagkaroon po tayo ng Bible study sa pangunan ni Pastor Ani sa Binakaya. Friday sa Binakaya. Ayan. Sa lugar po nila Sister Noemi. Thank you Lord sa opportunity yun. Glory to God, nakaka-bless. And tayo din po ay nakabisita nung hapon po sa ating mga ilang elderly. So we really thank the Lord na ating pong nabisita si Ate Cecil, yan, Legaspi, si Nanay Nene Ramos, and si Ma'am po. Yan. So, ang sarap ng feeling na tayo ay nakaikot. And glory to God, glory to God. Yan. So, tayo din po ay nakapag-service po nakaraang araw doon po sa no Thursday sa GMA. Meron po tayo isang member po doon na sumakabilang buhay. Ilang panahon po kasama natin, lakas-lakas. Bilang po napasa din ay wala na po sa piling po ng pamilya. So po ay naatake. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga kalusugan. Dahil po na nga po ang karamdaman po ay traidor po yan. Hindi nagpapaalam. No? Basta lang dumarating, basta lang pumapasok sa ating katawan. Kaya ingat-ingat po tayo. So, salamat po sa mga kababaihan na talagang nag-mission ngayon. Nakasama natin nag-ikot. And yung mga kailan din po nagbukas ng Bible study sa Binakaya. So, glory to God. Kasi pamanhin po, medyo na-delay po tayo because meron po tayo ng mga technical problem. Yung page po natin ay ayaw mag-open kanina, na wala kami ng access. So, pero hindi papipigil ang ating gawain sa Panginoon para hindi po makasama na sa online. So, nakagawa po tayo ng parang. Pray po natin na hindi totally mawala yung ating page na yun. Yan. So, kaya po umanin po, kaya medyo malaki po yung ating pagka-delay. So, kasi gusto po natin talagang makasama pinasa online. Yan. So, mamaya po napakaraming birthday. Wow, glory to God. Sabihin na, ang Lord po ay binibless po tayo ng buhay. Bibigay ng mga opportunity for us na tayo po ay mag-enjoy. By the way, noong last Friday, ay nagkaroon din po ang Men's Fellowship together with young people and young professional ng Basketball Fellowship. Wow! Record-breaking po tayo. Napakarami po natin noong Friday. Kasama po natin ang 4 na taga-GMA, iba't ibang lugar po galing, no? Nakaka-amaze. Meron Gerald Trias, Kawit, Naid, no? Wow. Nobeleta, Rosario, Cavite City, ang dami po natin nung Friday. So, thank you Lord. And salamat po sa mga nag-invite. Nakaka-bless kasi talagang muntik na kulangin yung oras namin para mapalaro lahat. Pero glory to God yan. So, yun po.
tayo po ay lubos na natutuwa at napapasalamat sa Panginoon sa lahat na ito na binibigay niya sa atin na opportunity yan. So yung ating pong outreach sa GMA ay wow, lalo pa pong sumisigat, dumadami po yung mga members natin doon, kaya good God be the glory. Kaya po, kung tayo masama pa natin, sumubok sa ating gawain kasi lumalawak po yung ating mga activities. So again, the God be the glory. Yan. So para po sa ating mga announcement, tawagin po natin ating front leader, Lala. Ayan, Magandang umaga po sa lahat. Yan, pakikitian niyo nga po ang inyong katabi. Ayan, amen. So dahil lang anak ng Diyos, laging masaya. Amen. Ayan. Pangingitian lang natin ang problema. Amen. So, ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya po, sa umaga na ito, meron po tayong mga bagong kasama. Ayan. So, ang ating mga very important persons and visitors. So, atin pong i-welcome sa ating kalagitnaan, si Brother Charlotte Gentapan. Siya po ay asawa ni Sister Joy. Yan. So, wala din po. Yan. So, first time din po natin makakasama sa ating Sunday, or sa ating worship service, pero siya po ay nakasama na po namin sa Women's Fellowship. So, let us welcome Sister Arlena Celestal. Yan. Siya po ay invited po ni Sister Mali Celestal. So, yun po. Ang aming video po ay para po sa inyo. Kaya kayo dito, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya kayo dito, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Amen. So God bless po sa inyo at kayo po ay blessing para sa amin po na makasama ngayong umaga. Amen po. Ganun din po, syempre, tuloy-tuloy din po ang celebration ng ating life because si Lord po nagbibigay ng panibagong buhay, panibagong taon, panibagong kalakasan sa mga kapatid po natin na nagbe-birthday, mag-celebrate ng birthday. Yan. So, ating mga kapatid, yan. So, yung 25 po, happy birthday. 25. So, si Nanay Lourdes Timpo and si Shad Maglang Bayan. Tama po ba? 28 po, Joseph Angosta. 29, Christian Banawan. 30, si Neptune Alarca and si Juliana Alcura. And today po, happy birthday sa nag-iisang ikaw ni Brother Jeff Suroy-Suroy. Happy birthday, Sister Hazel! Yan. So, ang aming dito po ay para sa inyo. So, happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. So, happy birthday po at ang pagpapala ng Diyos ay ating matanggap. Amen. So, ganun din po, syempre, tuloy-tuloy po ang ating mga gawain. So, nabanggit nga po ni Pastor, kahit hindi Sunday, kahit hindi Wednesday, humahayo ang ating mga kapatid. Amen po. And syempre, paka-remind ang ating mga katabi na ang ating worship service po every Sunday ay 9 o'clock a.m. Yan. And every Wednesday po yung midweek service natin at 6:30 p.m. Ganun din po, kahit nasa bahay tayo, pwede din po tayong mag-ministry sa pamamagitan po ng patuloy na pananalangin para po sa ating mga kapatid na nangangailangan po ng tulong sa bawat isa sa atin through our prayers. Amen? So, ating pong patuloy na ipanalangin yung mga may sakit, may karamdaman, at nangangailangan po ng total recovery. So, yan po yung nasa screen po natin. And si Sister Joanna po dyan yung nabanggit po ni Pastor na nasa piling na po ni Lord. Alam ko po na mayroon pong magandang plano si Lord sa bawat isa. So, at tayo man po, lahat ay temporary yung buhay dito. But of course,
ang will po ni Lord ang masusunod sa buhay ng bawat isa. Amen. At ang lahat po ng pangit man ang maganda, sa tingin natin, yun po ay blessing in disguise po galing kay Lord. Meron pong pagpapala sa likod po ng bawat nararanasan natin na sa tingin natin hindi maganda. Pero kapag Kristiyano tayo, alam natin paano tingnan yung isang bagay positively. Amen? So yun po. And of course, yung ating fest, patuloy po natin ipanalangin yan. So F for family, church family, and our biological families. E for empowerment. S for stability of finances, personal family, church, and of course, our country. And letter T po is yung ating mga timely issues. So, malapit na po ang December. Yan. Malapit na po ang December at syempre kapag month ng December, nandyan po ng mga may Christmas party. Yan. So, may mga gift-giving. Pero ngayon pa lang, November pa lang, na-bless na po tayo kasi meron na po mga iba na nagpahayag ng kanilang pagbibigay ng mga sponsorship, mga blessings po para po sa ating Kids Zone and syempre para sa ating buong SOD. Ayan. At syempre, open pa po tayo sa mga nagnanais po na mag-bless sa ating simbahan. So yun po. And of course, yan bilang part po ng ayan, yung ukay-ukay project po natin na nasa likod po, yun po ay proyekto ng mga kababaihan. Yan, so sa ngayon po, medyo malaki na po. Yan, ang naitutulong ng ukay, yun po ay hindi sa bulsa ng kung sino na pupunta. Ayan po ay tulong po sa pangangailangan ng simbahan. Sa church fund po na pupunta yung benta ng ukay-ukay po natin. Amen? So, nakatulong na kayo, mas gumaganda pa tayo kasi ang gaganda po ng mga damit na namimili natin. Amen! So yun po. And of course, bilang part po ng Fire Gazers, yan, mag-a-announce na po kami. So sa nalalapit na December po, kami po ay magkakaroon ng caroling. Yan. Caroling. So last time po, dahil medyo mahigpit pa tayo pandemic, nagkaroon tayo ng virtual caroling. Pero this time po, kami po ay dadayo sa mga tahanan ng mga aming tatapatan yan, kakarolingan. So kami po ay magha-house to house caroling. Pero syempre meron pong mga iba na syempre malayo po nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Pero gusto rin po nilang mag-bless at mag-sponsor para po sa ating proyektong ito. Magkakaroon din po tayo ng virtual caroling. So sila po ay aawitan natin every after service po para maipaabot sa kanilang ating pangangaroling. So yung proceeds po ng caroling namin or natin ay mapupunta po yun sa gift giving po ng church plus sa mga kailangan pong ayusin at bilhin po ng Fire Gazers Ministry. And later po, yan, ang ating Kids Zone ay malas ng kanilang talento as introduction din sa kanilang pangangaroling at pangangatok sa inyong mga puso. At sa ating mga bata, siyempre ang Kids Zone Ministry po ay pangangaroling din, papakita ang kanilang mga talento na binigay ni Lord para po sa purpose din ng funding ng kanilang ministry po. So yun po. And sa ating isa sa mga mahalagang parte ng pagsamba natin, so yun po yung pagbibigay po natin. Ayan, so kapag po sumasamba tayo kay Lord, bigay todo tayo sa pag-awit, bigay todo tayo sa pagsayaw, and of course, isa po sa mga paraan din ng pagsambay ang pagbibigay po natin ng ating mga kaloob sa tithes, offering po, and pledges. So, yung ating po mga pledges po pala, nandun po sa may likod po ng ushering, yung envelope po, pledges or pledgers envelope. So, pwede nyo pong kuhanin doon. And pagkatapos po na makaikot po yung offering basket para po sa ating tithes and offering, so kung yung mga nagbibigay po ng pledge, after po noon, pwede po kayong magsabit po ng pledge po ninyo sa ating Christmas tree. Amen? So, yun po. And sa ating pagbibigay po, ito po yung pangako ni Lord sa Deuteronomy 28, verse 12. Sabi po dito, "The Lord will open the heavens
the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but you will borrow from none. So, sa pagbibigay po natin, ideklara din po natin sa simbahan natin, sa buhay po natin, na si Lord ang magpapalago sa kung ano man po yung ating ibinibigay, sa ating mga binibigay para sa Kanya. At sabi nga niyan, you will lend to many nations. At darating yung panahon na tayo yung tutulong, tayo yung magpapahiram. Hindi na nga lang hiram bigay na natin para sa mga nangangailangan. But you will borrow from none. Hindi na tayo yung mangungutang. Amen? Kaya po sa umagang ito, pagpalain po ng Lord ang puso ng bawat isa na willing po at palagi pong bukas ang puso sa pagbibigay sa kanyang ministeryo. Magandang umaga po and God bless po. Our total recovery. Amen. So, yung po mga nakatanggap na ng maraming recovery, say Amen. Yes, Amen. Yan. Sabi nga, ito pong buwan na ito ay last na po ng ating Lopen Bless. But before that, ay bago ko po ibabasa yung mensahe, again, let's welcome our Kipso Children's Ministry.
Check. Ready, ready. Okay, 1, 2, 3, go. Bungkal. Okay. 1, 2, 3. Ay mas nagninig gama Nakapalang ulan Sa likod nito ay may liwanag Sa liwanag na ito ay nasa ating lahat
Amen. Glory to God. Sa palakpakan ko sa ating Gibson. Yan. Amen. Amen. So, kaya po, ang ating pong Gibson ay tatapat din po sa atin. Siguro, depende po ito sa panahon, pero ma-online man po ito o matumapat po sa inyo, ay pinapauna na alam po natin ang Gibson po natin ay lumalawak po ng ministry. And ang mga Gibson po natin, nag-bless din ang kapwa mga bata nila. Kaya po, kailangan din po nila ng kanilang funds. So, ito man po ay live, face-to-face, or online, please support our Kids Zone. Kasi itatansya lang po natin yung panahon kasi ngayon biglang umaambon. Siyempre guys, kailangan din po natin yung safety ng ating mga kids. Pero kung hindi man po, nauna ko lang po sa inyo, kung kayo po ay magpapaalam po yung mga teachers, pagkatiwalaan niyo po yung mga teacher ng mga Kids Zone na iingatan po yung mga anak niyo. Yan. So, bagay na kapag kids day out na po tayo, di ba? So, yan po. Starting today, sa mga sa every Sunday, yung mga gusto pong mag-share na po ng blessing, baka mamaya mapunan na natin yung paktayan, hindi na po nila kailangan manapatan. Di ba? So, to God be the glory. Yan. So, okay, sabi nga po natin, ito na po yung last Sunday ng ating Novembless. Reviewin nga po lang natin ang konti, ano ba yung Novembless po natin? Ang Novembless po natin ay tinatawag natin bless the Lord, bless the church, and bless others, and be a blessing. Yan. Ilan po sa mga speakers po natin ay nag-discuss na po yung mga ilang po dito. Bless the Lord. Nag-discuss po natin. Bless the church, bless others, yung mga nag-speaker po natin ng midweek, and be a blessing. Yan. So, mamaya po ay isama po lang sa prayer ang ating pong speaker sa SOBGMA ay walang iba ang ating Prime Leader Albert Dumanon. Ayan. So, ang ating pong leader ay ating pong nabibigyan ng pagkakataon na makaikot po sa ating mga outreaches. Yeah. So, ang ilang po lingkod, tayo po ang mag-handle ng Karisa mamaya, afternoon, si Pastor Ram po ang GMA. So, iwalay muna po kami ngayon. So, yeah. So, dahil sa dami ng ating mga outreaches, talagang anda. Because ang ating Pastor Efraim and Pastor Jaya po ay nasa Mindoro, no, na matagal po naka-schedule yun o para pag makiselebrate sa 60th birthday ng kanilang father, yung kanilang pastor. Ayan. So, Pastor Rolly. Ayan. So, Pastor Rolly, happy birthday, 60th birthday. In behalf po ng SOB ay binabati kayo namin ng happy birthday. Yan. So, yan po, nakakatuwa dahil tayo po ay maging ating mga leaders na nagagamit ng Lord sa iba't ibang ministry. Kaya, ano lang po, bigay lang po natin yung sarili natin. Sabi na in Genesis chapter 12 verses 1 to 3, I will make you into a great nation. I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Wow. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Wow. Sabi mo sa katabi mo, thank you. Kasi magiging pagmula ng blessing yan. Malay mo, ngayon pa lang, pagmula ng blessing mo yan. So kaya sabi doon, and all peoples on earth will be blessed through you. Yan, katabi mo, pasalamatan mo kasi pwedeng yan maging blessing. Maging way of blessing ng Lord para sa iyo. Yan, sabi nga natin, proclamation releases the power. So, we believe, ito pala, wala dito. So, sabi nga, proclamation releases the power. Kaya po tayo, every Sunday, dinideklara po natin yung declaration natin because we believe proclamation or declaration releases the power. Nagkakaroon ng power, yung word na yun. So, every tapos po ng ating service, madalas po natin binabanggit ito, yung pag-release ng blessing na Lord. Maybe some of you, may memorize ito, no? Ito po yun. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you.
May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Ulitin nga po natin, sabi mo sa tabi mo yan, hawakan mo yung katabi mo. I-release mo yung blessing na yun. May the Lord, 1, 2, 3, go. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord give His countenance upon you and give you peace. Amen. 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 So, ano mo mas masarap sabihin? Yung ganyang word o word na nakakainis? Di ba? Yan mas masarap, di ba? I-bless mo yung kapwa mo. Sa ibang translation, sabi ito, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yan. So, ang sarap, actually, napakaganda po natin binabanggit ang word na yan, no? Sa kapwa po natin. Kasi talagang napakasarap i-declare yan, no? Para magkaroon ng power. So, mga dito, gusto ko i-share sa inyo, yung the blessing of the Lord surpass you. Sino po dito gusto mo pusin yung po lampasan kayo ng blessing sa habulin kayo ng blessing ng Lord? Yung bang yung blessing ng Lord talagang nandiyan na sa lagi nakasunod na sa iyo. Amen. Meron po rin kayo. Amen. So, paano ba ito? Una-una, para yung blessing ng Lord ay talagang nandiyan, lagi nakasunod sa iyo, una-una dapat tayo nagkaroon ng intimate relationship with the Lord. Yan. Kadalasan po na binibless po natin yung mga tao, natutuwa tayo, mga tao nila natin, mga tao talagang wow. Meron tayong intimate relationship. Kaya una, dapat pagiging born again, mag-born again tayo para magkaroon tayo ng talagang relasyon sa Panginoon. Sabi nga, this is this is very intimate. Kailangan meron talagang relationship, the Lord, o kaya our Father. Again, in Numbers 26, Numbers chapter 6, verses 24-26, sa Tagalog po, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahawag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang sarap, di ba? Masarap ito po memorize natin. Mayroon pa kayong bisita, no? Ito masarap i-declare bago sila walis. No? So, pagpalain ka nawa ng Panginoon, baka hindi ka masyadong moneta. Ay, hindi po yun. Hindi po ganun yan, no? Pagpalain ka nawa ng Panginoon, ingatan ka, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Kasi marami pong tao, hindi natin alam, talagang na nadidiliman ang buhay. So, kailangan po nila ng liwanag ng Panginoon. And marami naghahanap ng pagkalinga, ilingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. At sa iba naman ay walang kapayapaan, bigyan ka ng kapayapaan. So, kaya napakaganda po ng salita nito. Kaya nga sabi nga, the Lord bless you. Yung power ng blessing. This benediction recognizes the source of all good things as being God. Ito pong benediction nito kung tawagin, kadalasan po ginagawa ang benediction sa dulo. Ito ay pag-release ng blessing. Okay. Yung benediction recognizes the source of all good things as being God. Ang pagkilala ng lahat ng mga mabubuting bagay na meron tayo ay nagmumula sa Diyos. Amen. Amen. So kahapon, after po namin umikot, dumaan tayo sa isang restaurant. Restaurant talaga ni Sister Melinte. Yung nga lang, hindi namin natikman eh. Ubus na eh. O, hindi ba kami nakakain, pero totoo tayo. Kasi naubos, di ba? Amen. So, ang gagawin nila niya, mga orders. Wow. Hindi kami nagsabi ng mga, kailangan pala may reservation na ngayon. Ibang level na. Kailangan magsasabi ka na ng maaga. So, nakakatuwa. Palakpakan natin kasi makigalak tayo sa mga nagpapala. Yan. Matuwa tayo sa mga natutuwa. No? So, yun yung masarap na maging attitude natin. Okay, paano ba natin matatanggap yung blessing ng Lord para tayo ay talagang habulin ng blessing or sundan ng blessing ng Lord? Una-una, sabi nga, yung relasyon din, after that is obey God. Obey God. Ang mga sumusunod sa Panginoon, obedience to God's word is a key to accessing His blessing. Disobedience will hinder anyone from accessing the blessing of the Lord. You cannot continue in sin and ask the grace abound. Yan. Isang warning po yun. Isang paalaala po yun. Sabi nga, di ba?
Yun lang po ang pagbabasa. Sabi, yung word, no? Sabi doon, obedience to God's word is the key to accessing His blessing. Kaya nga siguro talagang in-encourage tayo na sumunod, no? In-encourage tayo magbabasa ng Panginoon. Kasi sabi doon, di ba? Meditate on it day and night. And pagkatapos doon, nang sa ganon, yung mga panalangin mo ay dinggin ng Panginoon. Amen? So, Deuteronomy chapter 28 records blessing and curses. In verses 1 to 14, obedience attracts the blessing of the Lord. Ano po yung nag-attract sa blessing of the Lord? Pagsunod, obedience. While disobedience attracts what? Curse. In Deuteronomy chapter 28 and Leviticus chapter 26, pwede na po lang yung basahin yun, kasi medyo mahaba po yun. Sabi nga, yung pagsunod ang nakakahatak ng blessing. Yung pagsuway, ito nakakahatak na ano? Sumpa. Ano gusto po natin? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala. Ibig sabihin, sunod tayo sa Panginoon. Sunod tayo sa Panginoon. Okay. In Deuteronomy chapter 28, verses 1 and 2, sabi doon, He had promised that if you what? Diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments, that all the blessing what? Shall come upon you and overtake you. Wow. So yung susi ay nandun. Diligently obey the Lord, your God, and being careful to do all His commandments. Kaya po si Lord maraming command. May mga utos siya kasi gusto ng Lord, tayo po i-bless. Yung pong mentor mo, marami din po mga sinasabi ang pagsunod kasi nga, yun ang pinaano ng Lord para ma-achieve at ma-receive din po natin yung blessing. Kaya yung mga command, yung mga inutos ng Lord, huwag po nating isang tabi because yun pag-umula ng blessing. Sabi in Proverbs chapter 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart. Ano pong ang kasunod nito? Okay. For they will what? Prolong your life many years. Pag tayo sumunod sa Kanya, papahabain ang buhay natin. Bring your prosperity. You will win favor and a good name in the sight of God and man. He will direct your paths, will bring health to your body and nourishment to your bones. Your barns will be filled to overflowing. So, pwede pinalagyan mo ng bigas at lagyan mo ng blessing, ay pupunuin ng Lord yan. No? And your vats will brim over with new wine. So you will go on your way in safety and your foot will not stumble. You will not be afraid when you lie down, your sleep will be sweet. O magkakaroon kayo ng matamis na pagtulog. The Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Wow! What a promise from the Lord. Kaya pag tayo sumunod sa Kanya, ayan po yung mga blessing. Ayan po yung mga bagay na pinapangako ng Panginoon. Sa Tagalog, magiging mapalag ka sa bayang iyong pinagbibilangan. Pagpapalain niya ang baka ng iyong pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng iyong gagawin. Ang kaaway na magtatangkad lumaban sa iyo ay matatali sa tulong ng Diyos. Pupuksan niya ang langit upang ibuhos na sa iyo ang ulan ng pagpapala. Di ba? So, uunlad kayo at hindi mabibigo. Okay, yung pag-unlad na yan, malawak po yan. Hindi lang po material na bagay yan. Yes, kasama po yun. Pero yung pag-unlad na yan, is napakalawak. Uunlad na yung kalaman, uunlad ang yung mga kakayanan mo. So, halimbawa, yan o, yung mga bata natin, no, bata pa lang. Nasa Panginoon na siya, pinauunlad ng Lord, ibinanali sila. Sa totoo lang po, pag napakinggan yung mga kwento ng batang yan, nakakatawa. Meron po tayong bata, yung teacher dinibate. Sabi ng bata, Ma'am, hindi po makapagliligtas yan. May mga particular sa sinabi, mga practice, hindi po makapagliligtas yan. Sabi po ng teacher po namin sa Kidson, si Jesus na po makapagliligtas. O, di ba? Ano hindi? No? Pati teacher, dinibate. Kasi nga, sabi niya, uulad kayo, hindi magkakaroon tayo ng lawak, no? Pag-unawa, wisdom, knowledge, at the same time, natin yung tibay, no? Kaya, minsan nga, tayong mga magulang, napapayanan tayo sa mga bata ngayon, no? Yan ang isang kwento, talagang sa mismo, dumibati sa nanay niya, eh. Oo, hindi po, gusto ko talaga mag-share, doon po ako mag-share, kasi blessed po ako doon, no? Di ba? Di ba? So, may wisdom, no? Kala nyo, simple nandiyan lang sila sa loob ng office,
Nagbibilian din po. Bago pag-merienda yan, ang daming binababang mga wisdom yan. Kaya kita nyo, kapag panahon malungkot ka, minsan nagiging lakas mo na yung mga bata ngayon. Sabi ni Lord, di po ba, wag po tayo malulungkot, wag po tayo matatakot, di ba? Ikaw mismo makapaya ka o ano. Buti pa itong batang to, ang tindi ng pananampalataya. Di ba? So, okay, and then sabi doon, kaya nga po, sabi doon, the Lord bless you and keep you. Kapag tayo po sumusunod sa Panginoon, sa mga pangako niya, God will keep you. God will keep us. Okay? Then, be faithful. Yan. Isang pwede, para po tayo po ay talagang nandoon yung kapwa ng Lord, be faithful. In Proverbs chapter 28, verse 20, faithful people are trustworthy people. Tama? And such people are blessed by the Lord and men. Ang mga faithful, binibless ng Lord, maging ang tao. Yung mga taong tapat. Kita niyo, yung mga taong tapat ang katrabaho, kadadulog yung mga yan, yung mga incentives na natatanggap, or meron siya something na manatanggap mula sa kanyang pinaglilingkuran. Na siya parang tingin natin, wala lang, pero nandoon yung matinding pangako ng Panginoon. It promises to us, a faithful man will abound with blessings. Kaya sabi doon, and keep you. The idea of keep you is divine protection. Divine protection. Patungkol ito sa protection ng Diyos. Sa panahon pong ito, kailangan po natin protection ng Diyos. Wala na pong lugar na safe ngayon. Totoo lang. Noon sabi bahay. Yung bahay na tutulog lang, bumagsak yung truck, patay. Lumindol, patay. Nasunog yung bahay, patay. Kaysa, pati sasakyan, wala nang talagang safe na sasakyan. Aeroplano, barko, kotse, o ano man yan, malaking gulong o balitang gulong, wala. Kahit nga maglakad ngayon, hindi na safe eh. So, sabihin, kailangan po natin ng matinding protection ng Lord. Every day, sa buhay po natin, we need God's protection. Because hindi po natin na alam ano pong possible na mangyari. Pero si Lord alam niya in advance. Kaya dapat po tayo laging nandoon nagpapakover sa Panginoon. Bago kayo malis, Lord, cover me with your guidance, with your protection, with your love. No? Yan po diniklara niyo bago kayo naman sa bahay. No? God protect me. Let your confidence be with me. Sa aking paghayo, sa aking pag-alis. Samahan niyo po ako. So para maramdaman po natin na tayo po ay secure because God is with us. So the verb to keep concerns the divine protection of the people. Its basic meaning is to exercise great care over, to guard, or to give attention to. So ibig sabihin, yung declaration yun, dinideklara natin tayo po'y patuloy ng bantay ng Lord. Sa bawat paglalakbay natin, sa bawat gagawin natin, subaybayan tayo ng Lord. Amen? Amen. So magpasubaybay po tayo kay Lord. Kaya every time na pag-pray mo yan, yan sa maniliglar mo sa buhay mo. So what a wonderful keeper He is. We are guarded every moment of every day by omnipotent power. So we need not be fearful, anxious, or apprehensive. In John 17 verse 12, He is the Lord what? Our keeper. Amen? He is able and ready to keep us from sin. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. To keep us from falling in Jude chapter 24. And to keep us safely until the end of the journey. Come on. Sa iyo po yung gustong iparanas ng Lord sa buhay natin. Kapag tayo sumusunod sa Kanya, kapag tayo faithful, yan po yung pwedeng iparanas ng Lord sa atin. Ano ba? Sabi na, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Pag po tayong faithful kay Lord, yung liwanag niya, unti-unting magre-reflect sa atin. Tanong katabi mo, anong reflection ba niya? Pag walang reflection, walang shadow yan, delikado po yung aswang ko yan. Hindi ba sa mga pelikula, pag walang anino, aswang yun. No? Hindi. Ano nakikita mo sa kanya? Nandun na ba nagsishine nagsishine si Lord, no? Pag nakita mo siya, nakaka-encourage. Yan.
Pag nakita mo nanghihina ka, pag nakita mo sa ito, tao ko nakaka-encourage ako. Every nakikita ko, every nanghihina ako, tumila ko sa kanya, lumalakas ako. No? Alam ko marami din pinagdadaanan yan eh. Alam ko marami din problema. Pero pag every time nag-worship yun, pag tumitingin ako sa kanya, every time nakita ko sa kahit saan, nakaka-bless ng tao to. Meron ba kayo narinig na gano'n? Kapatid, nag-bless ako sa'yo. O, narinig nyo na, kapatid, nag-iinis ako sa'yo. Sino nga katanguyin eh? Parang gano'n. Ano ba gano'n? Di dapat, natutuwa po tayo. Nag-bless po tayo. Yan, siya. Nag-bless ang tao sa atin. Bless you, bestow upon you all manner of blessing, temporal and spiritual. Napaka-holistic ng blessing ng Lord. Temporal and spiritual. Sabi yan. You want to give you that is continuous blessings to thee and preserve thee into the use of them, keep thee from sin and its bitter effects. Kapag ang Lord kasama po natin, pwede po natin maiwasan ng kasalanan. Pag alone, kaya po tayo pabagsakin ng kasalanan. Kaya po kasi mahilig tayo yung mga challenges, no? Minsan pati kasalanan. Gino-joke natin, o kaya pinidiro natin, hindi po natin pwede pinuin. Kaya-kaya po tayong i-conquer ng kasalanan. Pero with Jesus, with God in us, we have the power, we have the authority na ma-rebuke or malabanan po natin ang temptation. So, kaya, huwag na huwag tayo bibitiw sa Panginoon. Pag bumitiw tayo sa Panginoon, malalaglag po tayo. Kaya kapit po tayo. No? Kasi ito lang po talaga ang lakas po natin. Kita mo, mati mo, ang karamdaman ngayon, biglang-bigla na dumarating. Dati may mga sintomas pa eh. Ngayon, bigla na lang. Biglang makakasakit ka, tapos pagkakasunod doon, wala na. Kaya dapat po tayo pinagtitiwala sa Diyos. Pagkatiwala po natin ang buhay natin. And, magpa-cover po tayo sa Kanya patuloy. Pang-apat, mga kapatid, para po tayo ay talagang sundan ang blessing ng Lord, consecrate yourself. God is holy. He told the children of Israel, and by extension, all is Israel, consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Kaya marami pang tao nalilito at naguguluhan sa tinatawag nating born again or Christian, kasi marami nagsasabing Christian o born again, pero ang buhay against sa buhay ng Panginoon. Kaya ang dami ngayong mga simbahan lumuluwag na eh. Ang daming mga hindi, ang hirap na mag-invite sa loob ng church. Why? Kasi daw, ang mga nagsisimba pa kasi judgmental naman. Nagsisimba pa, chismosa naman. Nagsisimba pa, kabi-kabila ang bisyo. No? Nagsisimba pa, pero sumasama na ugali. So, nangyayari, nagkakaroon ngayon ng doubt. Yung mga Kristyano, hindi marunong umiti. Ginitian mo, hindi ka walang ginitian. Hindi nang babati. Buti lang, wala dito ganun, hindi na babati. No? Yung bang kahit sa mamakita, yung bang ang sarap ng kahit sa mamakita talagang wow! Para bang lagi kinagkakamisa pero hapon na nung kasama kayo. Kasi nga, nandoon yung heart, ang ganda ng heart. Yan. So, yung ba yung taong simbahan? Magang-maga pa lang. Nagpuputo-puti, putong-pula na. Diba? So, dapat, tayo po, banal ng Diyos, dapat manatili po natin ang buhay natin ay banal. Amen. Consecrate yourselves and be holy as Moses told the Levites. Then Moses said, consecrate yourself today to the Lord that He may bestow on you a blessing today. Diba? A blessing this day. Kaya kasama po sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, tayo po ay nagpapaging banal. Of course, hindi po natin kaya by our own. That's why we need the Holy Spirit to help us na maging bago. Ngayon kung sa tingin mo wala nagbabago sa'yo, there's something wrong. Hingin ka ng tulong. No? Hingin ka ng direksyon kung paano mangyari yan. Yan. Kaya kita nyo, kahit po sa Facebook binabasa po tayo ng maraming tao. Nakikita kung tayo po ay Kristiyano o hindi. Ano ba yung word na binibitawan natin sa ating Facebook? Yung post natin. Yan.
So doon pa lang, pwede tayong napupulaan. Although ngayon, uso ang hacking, mag-work ka lang yung picture mo, yung my day mo, puro mga two-piece chicken na nakalagay doon, two-piece chicken, yung mga, ibig sabihin, na-hack yun. No? Pero yung hindi ka na-hack, pero yung mga message dyan, mapapansin na, yung mga Kristyano, kaya be careful po tayo. Because ang napipintasan dito, maging ang God po natin ng holy. Kaya dapat sa pamumuhay po natin, be holy sa ating God. So, the Lord made His face shine upon you eh. Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kakibat noon, magliliwanag. No? Sabi doon, the Lord made His face shine upon you. And in verse 26, the Lord turned His face towards you. Notice the intimacy again, the Lord and the word you. So, ibig sabihin, laging kinakausap ng Lord dito, ikaw mismo. Hindi yung katabi mo. May dealing ang Lord sa iyo, may dealing sa katabi mo, pero at this point of time, ang kinakausap ng Lord, ikaw. Kaya pa nag-amen ka, ibig sabihin, akin yun. Hindi, amen. Hindi po ulit amen. Pag meron tayo sinabing word na gano'n, amen! Para may pinalilingan ka ng amen. Hindi ang amen, para sa akin po yun, pagsakayin yun. Di ba? Pero kasi nagsasabi ng amen. Pero ang amen niya, parang pinupukol sa katabi, amen! Meron sinabi yun, oo, amen! Di po, pag sinabi mong amen, akin po yun. Yun, di ba? Pag sinabi mong amen, sumasang-ayon, pati natanggap ko yun. No? Kasi ngayon, mahilig, pati amen, ginagawa ng patama. Amen! Ay, di ba, amen! Di po, amen, Lord, amen. Inaangkin ko po yan, Lord, akin po yan, akin po yan. So this part of the benediction means two things. Ayan. So, una, that we have the smile of God resting upon us. Sino po dito gusto mapangiti niyo ang Lord? Kung gusto niyo mapangiti ang Lord, of course, tayo po ay sumunod sa Kanya. God is not frowning or looking angrily at us. He is showing His favor. He always hates our sin, but how greatly He loves us. Kita niyo? Yung po lang ating picture, actually hindi po talaga yung picture ni Jesus. Pero every time makakita ng picture ni Jesus, ang amo-amo. Tantalizing eyes, kissable lips, may cleft chin, ang ganda ng hugis ng mukha, perfect. Ang amo-amo. No? Kaya nga tayo, pag bida, maamo mukha. Pag kontrabida, huwag ka tayo sa katabi mo. Pag kontrabida, ang tapang ng mukha. Sa atin sa mga Pilipino, particular tayo, pero sa ibang bansa, like US, hindi. May mga bida na hindi naman mukhang maamo, pero bida siya. No? Schwarzenegger, tapang ng mukha yan, pero bida yan. No? Pero sa atin, pag kontrabida, yung mga patapon yung mukha, parang yung pinanganak sa mananloob, ang gano'n, no? Napaka-unfair, no? Pero pag magpagbida, ang amo-amo ng mukha, parang dami nilang iiyak, para pang napaka-yumi. No? Si Jesus, ganun ang naging picture. Pero not exactly, but of course, ibig sabihin, magaan tingnan. Di pa rin katabi mo, magaan tingnan. Kasi lang si Jesus sa kanya eh. Pakikita mo siya, ang gaan-gaan. Kahit yung timbang niya mabigat, pero dating niya ang gaan-gaan. Ganon, di ba? Kasi nga, wow! Sabi nga doon, He always hates our sin, but how greatly He loves us. Yes, nagkakasala po tayo, nagkukulang tayo kasi normal bilang tao, pero of course, God, lagi po tayo tinatanggap. Pero hindi po yung rason, hindi po yung excuse para paulit-ulit natin gawin ng kasalanan. Hindi po pwedeng ganon. Dapat natututo po tayo. Sabi sa katabi mo, dapat natututo tayo. Hindi tayo, tapos na tayo sa nauuto tayo ng kaaway. Tapos na yung nauuto tayo ng kaaway. Hindi, natututo po tayo. Sino po dito natututo? Sino po dito nauuto pa rin ka ng diablo? Dapat wala nang gano'n. Tayo po ay dapat natututo. So pangalawa, it means that His beauty is reflected upon us. Yan, di ba? It means that His beauty is reflected upon us. Kaya kita niyo mga kapatid, whether you like it or not, pag sinod na sa iyo, nag-change yung atmosphere na mukha mo. Tapos sinasabing, born again Christian yan. Iba na itsura niya eh.
Kaya katanya, kapag po tayo ay medyo nababalik, at may napabuksan pintuan ng Diablo, nang-change yung mukha, dumidilim. Kapag yung spirit mo ay sensitive, yung Holy Spirit nasa iyo, mararamdaman mo pag meron kang kinalang, siguro may problema ako. No? Kasi parang dumidilim yung tsura niya, parang humihina. Di ba? May ganun eh. Tiyan mo kami, dumidilim ba siya? Huwag yung kulay, hindi yung kulay. Ibig sabihin, yung dating niya, parang medyo nawawala yung light. There's something, no? Mag-frame yan, no? So we have the beauty of our own. But through our union with Him, we reflect His grace and His loveliness, like Moses in Exodus, like Stephen in Acts chapter 6, verse 15, and like the Savior Himself. Kaya dapat makita po sa atin ang anyo ng Panginoon para lalo po ma-encourage yung mga taong sumunod sa Kanya. The Lord's face shines upon me, for it was dark to another. The Lord's face towards me, for it turned away from another. I have peace for another, for God's wrath is who? Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. And of course, put your trust in the Lord. Para po tayo ay, para nasa ating blessing ng Lord, magtiwala po tayo sa Kanya. Put your trust in the Lord. In Psalms chapter 2, verse 12, put your trust in Him. Blessed are all those who put their trust in Him. Sino daw po pinagpala? Yung mga sa Kanya'y nagtitiwala. Jeremiah chapter 17, verse 78, Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters. Ang nagtitiwala sa Panginoon, yun yung tumitibay. Hindi madali pabagsakin ng problema. Hindi ba basta-basta mapagsak mga temptation. Kasi ikaw ay nakapundasyon. Mahalaga po ang pundasyon. Kahit sa bahay, sa building, mahalaga po ang pundasyon. Ang foundation po hindi lang sa mukha. Iba pa ng foundation. So ang pundasyon dapat matibay. Dapat nakakapit ka sa matibay na moo. Bisis walang iba kundi ang Diyos. Ang kay Lord Jesus, no? Yung sa ganun, sabi nga, which spreads out its truth by the river, and will not fear from when heat comes. When its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Kapag po tayo ay nakapundasyon ng malalim sa Panginoon, ay anong season? Secure po tayo. Yaga po natin, God is always with us. He will never leave us, nor forsake us. Amen. So again, Panginoon, the Lord bless you and be gracious to you. Ano yung isabi niyan? Yan, napaniwalan ko sa iyo para alanin yung maintindihan, para pag nililis niyo ito, ano pa rin? And be gracious to you. It speaks about the favor of God. Gusto mo bang makatanggap ng favor ng katabi mo? Sabi mo, be gracious to you. No? Pagpalain ka lang, magbibiyayaan ka ng Panginoon. Okay? So be gracious to you. Then, sabi nga, the Lord lifts up His countenance. Yan. The Lord lifts up His countenance upon you. Ibig sabihin po niya, mga kapatid, it suggests His interest as well as His readiness to help. It is a look of approval that the Lord gives to those who live by faith. Yan. So, okay. And give you peace. Yan. Marami po kasi tao talaga ngayon kulang sa kapayapaan. Sa dami po ng presyo ng mundo ngayon, ang dami po ngayon yung pong hinahanap kapayapaan. Hindi makatulog kasi sa dami ng alalahanin. Sa dami ng mga pagbayarin, sa dami ng mga obligasyon, halos hindi na niya maramdaman yung kapayapaan. Pero sabi ng Panginoon, and I give you peace. Yung mas katabi mo, the Lord give you peace. And at the same time mo, peace be with you. Pwede mo naman samahan din ng peace. Okay. Peace be with you, samahan mo ng peace, doble yun. Okay, peace be with you. This peace denotes stability and calmness. So, every time sabi mo sa katabi mo yan, dinideklara mo sa kanya, this peace denotes stability and calmness. Pag sinabi sa kanya, peace be with you, sabihin, bigyan ka ng Lord ng kalmadong puso, pag-iisip, no?
stability. Yan. Malamig katabi mo, yan talagang kailangan niya. In Isaiah 26 verses 3 and 4, Thou will keep in perfect peace whose mind are stayed on Thee. Trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting rock. Kaya tayo nakakapit sa Kanya, mag-stay siya sa atin, no? And ito yung mga bagay, no? Dito, madali ko sa pagkawakas. Bibigyan tayo ng hope. Hope, rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Pag natin ang Panginoon, bibigyan ka ng pananampalataya. Now, faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen. Ano po ngayon, talagang ang hirap natin ma-picture ang future. Di ba ba? Sino ba mag-iisip na ang General Santos makakaroon sa lindol, ang daming mga matay? Sa ibang lugar naman, ang baha naman na nandoon. Papalat po tayo ngayon eh. Hindi tayo masyado binagyo ngayon, hindi tayo binahangin. Amen? No? Alam ko, marami ko sa atin dito kapag umampo pa lang, talagang ampo pa lang, tingin na signal number 1 eh. Hindi naman masisis kasi sa naranasan, imagine mo, nakailang pakakay dito. Kami nga, nabibigturin dito, inawag pa kami ng bahala sa wakas eh. Pero thank God. No? Safe po tayo. So, we have faith. And then morning, sabi doon, but I, O Lord, cry to you in the morning, my prayer comes before you. And the word benediction, sabi nga, the Lord bless you and keep you, the Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ito pong word na ito ay nagpapahayag ng ito. This blessing shows us as God as what? Bountiful giver. Ang Diyos po natin ang ating bountiful giver. He is our Jehovah Jireh. He is our Almighty God. He is our El Shaddai, who is more than enough. And a strong protector. And a faithful friend. Kaibigan na maasa sa lahat ng oras, hindi kayo iiwan. And a forgiving Father. Ilang beses nagkakasala, pinapatawad tayo. A reliable partner. Partner natin forever. Hindi mong iiwan. Never po tayo bibiguin. And a generous provider. And a unique owner. And if we would just understand this, mga kapatid, it would change everything. So, paniniwala natin panghawakan natin ito, mag-change ang lahat ng bagay sa buhay natin. Mindset natin everything. Ang gawin natin talagang pagtiwala sa Panginoon. Because He is our everything. Amen? So once again, atin po ipahayag sa ating katabi. May the Lord bless you and give you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Today, tomorrow, and the rest of the day. In Jesus' name. Amen. Okay po tayo? Yeah.
blessing sa ating mga kasama. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give
Pagpala ng Panginoon ng kanyang mukha sa inyo at bigay kayo ng kapayapaan ngayon, bukas, at sa mga darating na panahon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.